Yan, good morning, good morning. Tayo magluto ng steamed lapu-lapu. Umpisahan natin sa luya. So, kailangan natin ng luya pag tayo magluluto ng isda. Iwalay nyo lang ng pahaba-haba. Importante sa isda yung luya. Magkakagal na lansa. So, yan. Tapos sa luya, punta na dahon ng sibuyas or onion leeks, pwede rin. Pwede mo sa dalawa yung available. Sa palengke, mas marami yata yung dahon ng sibuyas kaya kaysa sa onion leeks. Pero sa mga supermarket, yan, chemical onion leeks talaga. So, kahit anong dito sa dalawa, pwede yun. Basta kailangan lang may onion leeks tayo. Kasi pampatanggal din na lang sa yan at pampagdag ng flavor. Yung mga hard na part, yun yung strip, yung mga dahon, yan, mabilog lang yan. O yung maliliit na hiwa. Tabi mo lang yan kasi gagamitin natin yung mamaya palagay sa ibabaw ang decorate na. Pero mabango yan, tsaka dagdag flavor talaga. Importante yan, yung onion mix. Dagdag pa tayo. Mas maraming onion mix, mas masarap. So yan, hugas-hugas tayo ng onion mix kasi makita nyo, ugat may mga putik-putik pa eh, may mga lupa. Ayan, kita nyo yung dahon ko paano hinihiwa. Ayan, ganyan siya. Ang garnish natin yan. Kaya tabi-tabi lang natin. Yung katawan pa ba? Mas maraming onions, mas marami, mas masarap. Or leaf. Dahon sa buyas. Importante. Pagkatapos natin mag-i-prepare niya, mas marami. Ano pa? Bilang. Tapos, mahaba naman yung matigas na parte. Kasi yan, kaya natin yan mahaba. Pwede nyo mamaya ilalagay natin yan sa pinggan. Yan ang magiging higaan ng ating steamed na lapu-lapu. Kita nyo ako paano ko siya i-arrange kasama ng luya. Kasi na kayo, medyo maliit na yung kitchen natin ha. Medyo maraming nakalagay sa ibabaw. Yan, kahit ako niluto eh. So yan. Yan, meron nyo lang ng luya. Yan, haba-haba. Ganun din yung katawan ng onion leeks. I-rera nyo lang din. Tapos, dyan nyo ihiga yung ating lapu-lapu. Yan. Tingnan nyo kung paano kung i-arrange yan. Ganyan lang. Tapos yung loob, luya rin. Tapos, lagyan nyo rin yung onion leeks. Pampawala yun ng lansa. So, yung lapu-lapu na yun, nakalimutan ko hiwaan. Hiwaan natin para pumasok yung lasa niya. Yan. Haba ang hiwa niya para buong katawan merong lasa. Yan, tama yan. Yan yan. Purol pa ng aking kutsilyo. Yan yung next na vlog ko papahasa natin yan. Ganyan napaka-purol na naman talaga. Kaya, ganyan lang. Ganyan. Ano? Yan. Tapos lagyan ulit natin yung luya at saka ng dahon ng sibuyas o onion leeks. Ganyan yan. Tapos, lagyan syempre ng pampalasa. Kasi paminta lang. Okay na. Yan. O, kahit asin. Pati yung loob ng tiyan, lalagyan nyo. Para may lasa yung loob. Yun. Yun. Tapos, paminta. Importante yung paminta ha. Mag-asawa lagi yan eh. Asin at paminta. Importante yan. Yan. Freshly ground na black pepper. Yan. Dadagdag yun ang aroma at saka ng flavor sa ating steamed na lapu-lapu. Pati yung loob ng tiyan, lalagyan nyo rin. Napakasarap po ng ating steamed lapu-lapu. Para sigurado tayo na walang lansa, meron pa tayo siya isang ilalagay nyo. Yan, kukunin ko na. Yan, ang Chinese cooking wine. Importante yan. Hindi nyo lang ng konti. Patakan nyo lang ng konti. Pampatanggal din ng lansa eh. Maganda yun sa isda, yung steam. Mga Chinese yung tagalin ng kami. Para walang lansa kanilang isda. Tsaka yung added na flavor niya. Para hindi siya masyado magtubig. Gamitan natin yung foil. O yung foil ha. Isda lang gagamitin. Huwag kung saan. Kaya paliwanag ko lang. Yan. Babalik ko ng foil.
may nakasalang na pula ako sa kanya. Kaliraso na merong patungan. Hindi kasi siya kakasya doon sa aking steamer. Medyo maliit yung aking steamer. Kasi sigurado kong taklob yung booking niya kasi pag hindi ko natakloban, papasok ko ng tubig. Eh, pag nakamit tubig yung aking steam, babawasan yung flavor. Nakita niyo, nakulo na yung aking kalyaso ng tubig. Hindi ako ngayon papasok yung isda. Ako tatakloban ng steam niya. Hindi ang gamit yung steam niya. Yun. Yung mga 10 minutes natin siyang i-steam. Okay? Habang nag-steam tayo, gawa tayong sauce. Yung base ng ating sauce, yan, toyo. Dato puti, baka naman. Nakita niyo yan ha. Dato puti gamit ko. Lagyan natin ang konting suka. Okay? Suka. Konti lang naman, hindi mo kailangan umasin. Okay? Sumobra asin. Tapos yan, asukal. Nakapagod ko ng toyo. Lagyan mo sa sauce na. Lagyan natin asukal para pambalansin ng lasa. May alat, may konting asin, tapos may tamis ng asukal. So, pagluluto, ang ginagamit ko talaga, brown sugar. Iba po ang lasa ng brown sugar sa white sugar. Although parehas sila matamis, pero may distinct flavor yung brown sugar. May kakaiba siyang lasa. Mas maganda nga sana kung muscovado kaso medyo mahal. Kaya brown sugar na lang tayo. Brown sugar, muscovado. So, masarap sa pagluto yun. Ayan, halo-halo lang, tikman nyo lang. Kailangan nga naghahalo yung kanyang asin, alat, saka yung tamis. Yun lang. Sinusubo yung kutsara kung hindi pag kulang sa medyo kulang sa tamis, titig pa na konti asukal. Ganun lang naman, adjust lang. Lagi nyo lang titignan. Tapos yan, para maging authentic na Chinese yung style ng ating steamed lapu-lapu. Siyempre, may sasabihin. Become key, kanawan. Okay, lagay yung sesame oil. Tapos, haluin lang. Yan ang pinaka-sauce ng ating steamed lapu-lapu. Chinese style yan. Okay? Siguro pag medyo mahap na yung ating lapu-lapu, saka natin siya ilalagay. Check natin mo yan. Ang mga Pilipino na medyo yung asukal iluluto naman natin yung ating lapu-lapu. Okay? After napakasarap ng itsura. Kaya hindi pa tayo tapos yan. Kung makikita nyo, meron akong maliit na kawali sa gilid. May gagawin pa tayo na magpapabigay ng additional flavor at saka aroma. Okay. So, sa maliit na kawali nyo, sa gilid,
Magprito tayo ng luya at yung katawan ng ah, dahon na sibuyas o onion leeks. Kailangan na mainit na mantika ha. Bago lagay yan. Ayan. Ready ko lang siya. Napakabango yan. Umaamoy yan. Yung piniprito ko yan. Ganyan. Halos buong bahay namin ang i-prito ng luya at saka onion leeks. Ang dahon ng sibuyas. Prito mo lang yan. Ayan. Ano yan dapat? Medyo tostado. Nagbabrown-brown siya. Pero huwag naman sumay kasi papait. Ayan lang. Tostado lang. Once na medyo tostado na siya, kaya kukunin ko yung aking steamed na isda. Ito ba makuha, sumasabit-sabit yung bakal sa ilalim. Okay. Nakalagay na yun dyan. Tignan yung pinagdito ko. Na mainit na mantika, na merong pritong luya, at may pritong onion leeks. Tignan yung gagawin ko. Importante yan ha, huwag makakalimutan gawin yung isang step na yan. Okay, lagyan muna natin ng dahil na sibuyas, yung sabi sa inyo pang garnish. Diba, tinabi natin kanila. Okay, lagyan na natin sa bawah. Pero yung technique na isa, yung pagpiprito ng onion leeks at saka ng luya, yan na wag makakalimutan. Kailangan mainit na mantika na. Yan. Ganyan. Medyo mainit na yan. Yan patay na natin. Yan yung magdadagdag ng aroma at saka ng flavor sa steamed lapu-lapu. Sarap na. Paparami na yung kain namin dito. Okay, mainit na yan. Mga pinagpita, yung magprito onion leeks at saka luya. Medyo nagpapos na, nagbabrown na. O ano gagawin natin dyan? Yan ay ilalagay natin konti-konti sa ibabaw ng ating steam na lapu-lapu. Kasi brown niya, baka masulit. Okay, sinunod ko lang na mainit na mantika at saka medyo toasted na yung ating luya at onion leeks. Tay lang tayo. Okay. Lagyan na yan para sa akin. Yung brown na sila. Kanina kasi yung brown. Kailangan talaga brown para nakapit yung lasa sa mantika. Ayan. Okay. Yan. Kailangan ko siya. Kahit siya yung mga pinarito ko na ilalagay natin sa ibabaw kasama yun. Okay. Yan ang isa sa magpapasarap ko. Yung toast na ginger at saka onion leeks. Spooks mo lang yan. Hindi ka na may ito. Kasi nga nagsisira siya. Napakabahaw niya. Kung nandyan lang sa tabi ko. Sobrang bahaw niya. Ayan. Tapos na yan. Tapos, i-serve na natin. Napakasarap yan sa steamed rice. Sa jasmine rice. Diba? Quality luto natin. Chinese style na steamed lapu-lapu. Salamat!